Gusto kong bigyan ng komentaryo. Yung sinabi ni Escudero, kababayan ko, sabi niya, yun daw transcript. Dahil pinag-uusapan natin transcript. Pag kasi sinasabi ni Bato na joke yung iba doon. Ito mga idol, itong mga sinasabi po ni PRRD dito sa Senate hearing mga idol, itong mga senador na hindi nakakaintindi sa ibig sabihin po ni Tatay Digong tungkol po sa kanyang mga sinasabi, ito yung mga senador na wala po talagang interest na tumulong po talaga dito sa Pilipinas para mapaunlad po. Kasi itong ginagawa ni Tatay Digong, kasi bugoy to si Tatay Digong, kumbaga, galing to siya sa, kumbaga, alam niya yung mga karisma ng mga kriminal at mga drug addict, kung paano niya sasaywarin. Saywar po itong ginagawa ni Tatay Digong para po matakot po yung mga kriminal. Ito ang hindi naiintindihan ni Hontivirus dahil ang sa kanya lang dito, gusto niya yung professional, yung magsalita ka, kailangan professional. Doon ang basihan nila sa pagiging magalang. Yan mga idol Yan ang sinasabi nila na wala daw po galang si Tatay Digong at hindi daw formal kung magsalita. Paano? Ganyan niya kinuha yung taong bayan Kung paano niya nakuha yung simpatya ng taong bayan. Kaya hindi ito maintindihan ng mga ganitong klaseng mga senador Lalong-lalo na to si Hontivirus. Itong mga nagsalita humanga din sa kanya Isa na rin dito, streliling Wala din yan. Mga din yan mga anti-Duterte lahat yan. Kaya hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga ginagawang maganda ni Tatay Digong dito sa Pilipinas. Ito mga idol pakinggan natin to, itong talakayan po ni Attorney Panelo dito sa SMNI. Ayan mga idol, tingnan natin to. Ayan. Sino? Who? Former Senator Trillanes, nag-post siya na pinadala na daw yung transcript. Trililing naman pala yun. Yan talaga yun. Ang gusto kong bigyan ng komentaryo, yung sinabi ni Escudero. Kababayan ko, sabi niya, yun daw transcript. Dahil pinag-uusapan natin transcript. Pag kasi sinasabi ni Bato na joke yung iba doon, papatawa at nanakot. Sabi ni Senate President. Sabi niya, alam mo yung pag binasa mo yung transcript, wala doon emosyon. Di mo makikita rin yung joke. Ang klase rin naman itong abogado to. No? Hindi lang naman transcript, may video Di pag binasa mo yung transcript, in relation to the video, di ba makikita mo kung nagloloko siya o hindi. Alam mo, problema kasi, ang nakikita kong problema, ever since nang ako'y nagkapagsalita at kanyang punong abogado, yung mga detractors niya, kasama na yung mga kasama mong reporters, pinipili lang, yung pag sinabi niya, I have my own, that's what. Naku, yun lang ang iano nila, ipapakita. Hindi nila pinapakita yung paliwanag niya. Yung paliwanag niya sa death squad, yung death squad, yung mga kriminal na nagpapatayan sa kanilang sarili. Ang ginagawa ko, iniintriga ko sila, tayo pa, kundi patayin kita. Hindi lang yun, alam mo. Bigyan natin ng konteksto. Alam mo dyan sa mga sindikato ng drug, pag may nahuli ang isang pulis dyan na involved, ikakanta. Di ba? Kakanta. Tuturo niya lahat ngayon. So, ang gagawin ni Presidente Duterte siguro, ikakalat niya doon sa kabila, yung mga kalaban niya, ito, meron nagsumbong na, kayo pala yan. Siyempre, di magagalit naman yung kabila. Itutugisin ngayon nila. Tutugisin nila yung kumanta. Papatayin nila. O yung mga grupo ng mga ng kumanta na pinatay ng kabilang grupo, iisipin nila, alam nga naman mga pulis ang pumatay dito kasi naging asset na nila.
sigurado yung mga kalaban namin sa papatayin nila. Yun. Kasi sinasabi ni Presidente Duterte, yun ang aking death squad, sila nagpapatayan. Tiga ko sila. Hindi yung mga pulis. Klarong-klaro yun. Kaya if you review yung mga salita niya, sinasabi niya, death squad is being loosely used. Ano bang ibig mo sabihin nun? Kaya pag sinabi, yun ang aking death squad. He was using death squad loosely also. Yan ang problema. Walang mga matalino kasi ito eh. Ngayon, kung medyo mahina ang takbo ng utak mo, hindi mo siya maintindihan.